Okay. So, hello my dear Aquarius. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? I hope and pray na nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear Aquarius, is ang iyong second half of September. This is from September 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto po mag-inquire, magpa-book, or magpa-schedule ng reading sa akin, my dear, magpa-book, magpa-schedule, parehas din yun eh. Okay, sa mga gusto po magpa-book, magpa-schedule, mag-inquire ng private reading, my dear, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. PM is the key. Okay, kanina ka pa. Okay, so kukuha lang ako, my dear, ng 3 cards. Okay, kanina pa siya sumisilip-silip kaya kinuha ko na. Okay? Okay, ito din. Ayan, ito pa. Okay? So, let's go na tayo. Okay na yan. Mamaya ko nabubuksan yan, my dear, sa bandang dulo ng ating reading. Okay, my dear? 8 cards in total. 8 cards in total, 4 na base card. Dun sa 4 na card na yun, dun ko kukunin, my dear, ang overall na energy mo. And then, ika-clarify lang natin siya, my dear, ng 4 pa na card. Okay? So, let's go tayo, my dear Aquarius. Second half of September. Aquarius. Wala tayong jumping card today. So, kailangan kong balasahin ng mabuti tong card na ito. Okay? Aquarius. Although, binalasa ko naman na to kanina, pero babalasahin ko lang, my dear, sa harapan mo. Okay? Aquarius, last 2 shuffle na lang. 2 shuffle na lang ito, my dear. Aquarius. Second half of September. And nawawala ang aking selenite. Hindi ko alam kung saan ko nilagay ang aking selenite. Okay? Okay, let's go tayo. Papaharap ko lang siya ng ganon kasi para hindi ko makita yung bottom deck of the card. Sabay-sabay natin silipin yung bottom deck of the card later. Okay? First card mo, my dear, is the energy of the Queen of Pentacles. Okay? So, si Queen of Pentacles, my dear, tuwing lumalabas to, ang nakukuha ko na energy, my dear, is more on troubleshooting. Okay? Yung typical na parang nanay. Although, itong reading na to is makaka-resonate dito yung lalaki or babae. Pero, 'di ba, kahit na queen to, kung lalaki ka, makaka-resonate ka dito. Kasi ang kinukuha natin dito is yung energy, hindi naman yung gender, okay? So, pag lumalabas to, si Queen of Pentacles, ang nakukuha ko dito, my dear, is yung energy ng yung nanay, yung typical na parang kung ano yung kulang sa bahay, talagang gagawan ng paraan para ma-improve. Yung talagang didiskarte, yung gagawa ng paraan para madiskarte. Yun, madiskarte sa buhay, yung ganun. So, I can feel, my dear, na parang sa card na to, gumagawa ka ng paraan para ma-troubleshoot yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ibig sabihin, you are creating, you are making way, 'di ba? Parang BDO, we find way, 'di ba? Yung ganon, 'di ba? So, nakukuha ko dito na parang meron kang mga problema sa usapin ng pinansyal na ginagawa mo ng paraan. Okay, gumagawa ka ng paraan, my dear. Kumbaga parang nagsa-side hustle ka, nag-iisip ka ng mga paraan kung paano maayos yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal para makapag-provide, para mapagkasya, yung dapat mapagkasya. Yun. Okay, dun muna tayo. Okay? Ang lalim, ang hirap minsan ipaliwanag ng mga cards, no? Okay? So, next card natin over here is the energy of the Knight of Cups, okay? So, sa energy ng Knight of Cups, I can feel, my dear, na parang sa una medyo alanganin ka pang gawin. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Siguro sa mga unang araw ng second half of September, mga 16, 17, parang medyo alanganin ka pang gawin kung ano man yung bagay na yan. Tutuloy ko ba to? Ganyan. Pero eventually, nakukuha ko sa card na to na i-go mo, ipupush mo, my dear. Okay? So, kung ano man tong bagay na to, definitely may kinalaman sa usapin ng pinansyal, kung sa trabaho man, kung sa business man, okay, ipupush mo siya. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Itutuloy mo to, my dear. Pero sa una, nararamdaman ko talaga na parang meron talagang pag-aalinlangan. Okay, para ka nag-aalinlangan dito, para ka nag-hesitate talaga, my dear.
Okay? So, next card natin over here is the energy of the Five of Cups. Okay? So, I think yung kinakatakutan mo na baka hindi mag-work, baka hindi ko matapos, yung ganun ang nakukuha ko dito, my dear. Actually, nung lumabas yung card, hindi ko nagustuhan yung energy kasi parang clear indication na siya na kung ano man tong uumpisahan mo, parang hindi siya magiging okay. Pangit man pakinggan, pero I need to be honest. Pero, kung titingnan mo kasi, my dear, dito sa Five of Cups, kaya lang naman naging mas pangit tong card na to is nakatingin ka kasi doon, my dear, sa tatlong cups na natapon. Pero hindi naman lahat ng cups ay natapon kasi meron pang dalawang cups na nasa likod, 'di ba? Nasa likod niya meron pang dalawang cups. So, I think this is more on expectation, my dear. So, kung meron ka mga bagay, my dear, na gagawin or uumpisahan ngayong second half of September, and I know kaya ka nag-uurong sulong or parang undecided ka kasi meron ka ng mga sinet na expectation na ganito yung mangyayari, ganito ganyan, ganito ganon. Sinasabi ng card na to na posibleng hindi ma-reach yung expectation mo, okay? But, tingin tayo dun sa positive side, di ba? To the point na naumpisahan mo yan, nagawa mo yan, ibig sabihin, meron kang tatapbusin, okay? Kasi ako ganun ako eh. Kumbaga, sige, iaano ko na lang, my dear, sa sarili ko. Di ba? Ako kasi, my dear, talaga yung klase ng tao na pag ginusto ko, ginusto ko. Okay, kailangan ko mag-example dito kasi ang tsaka nung reading eh. 'Di ba? Pero kung meron tayong naumpisahan, my dear, meron tayong tatapusin. Doon na lang tayo, my dear, mag-focus, okay? And alam naman natin 'yan pag mayroon tayong mga umpisa na business, kung meron tayong umpisahan na negosyo, i-connect ko, my dear, sa energy ng Pentacles muna ha, sa career muna. Alam naman natin yan na hindi talaga yan, 'di ba? Parang sa unang pasok sa trabaho, naalala ko noon nung unang pasok ko sa trabaho, expected ko talaga na sa unang sahod, sa unang sweldo, ganito, nagpaplano na ako eh, wala pa yung sweldo, talaga nagpaplano na ako eh. Ganun din nung nag-start ako ng business, okay? Wala pa yung ano talagang ang ganda na ng mga plano ko, but eventually parang syempre hindi nag-work yung business, and then nung sumahod naman ako doon sa trabaho is hindi naman din talaga naging enough yung sahod kasi 'di ba may mga binayaran, may mga inano, pero 'di ba as long as nandun ka sa goal mo, nandun ka sa gusto mong mangyari, 'di ba dire-diretso lang kahit hindi mo kaagad ma-hit yung gusto mong mangyari, kahit hindi kaagad mangyari yung ine-expect mo, ang maganda doon meron ka na umpisahan, 'di ba? Kunyari nagma-manifest ka ng bahay, dalawang palapag, yung ganon. Tapos inumpisahan mo second half of September, eh nagkaroon ka ng shortage sa usapin ng pinansyal, medyo disappointed ka kasi expected mo matitirahan na yung mga ganon. Pero at least meron ka na umpisahan. Yun lang ang masasabi ko dito, my dear, kasi yung flow ng reading ngayon pa lang, sinasabi na dito sa akin na kung ano man tong uumpisahan mo, parang hindi talaga siya magiging smooth sailing. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kasi yung nasagap ko pala na energy na nagdadalawang isip ka, okay, doon pa lang eh. 'Di ba? Doon pa lang may something na eh, okay? So next card natin, my dear, is the energy of the Knight of Pentacles, okay? So, ang Knight kasi, my dear, sa lahat ng Knight, mabagal yan, okay? Actually, pati itong Knight of Cups, mabagal din to. So, kumpara kay Knight of Swords at saka kay Knight of Wands, yung dalawang Knight na yan, medyo aggressive kasi yan. So, to the point na nandito yung dalawang Knight sa'yo, my dear, dahan-dahanin mo, my dear. Tingnan mo, nakaharap yung dalawang Knights dito kay Five of Cups. Tingnan mo, oh, tingnan mo. Nakaharap sila. Okay, di ba? Tingnan mo, nakaharap sila dyan. So, parang sinasabi dito, my dear, na kontrolin mo, my dear, yung iyong emosyon. Okay? Okay lang na mag-set ka ng expectation kasi normal naman yan. Okay? Like, for example, mag-start ka ng business or mag-start ka ng trabaho, mag-start ka ng career, kung ano may umpisahan mo, or love life man yan, di ba yung ganun? Okay lang naman na mag-set ka ng expectation, pero wag masyado. Okay, wag ano, minsan talaga may mga bagay na kahit sa design, 'di ba, kung nagde-design ka ng bahay or nagde-design ka ng something, minsan may mga small changes talaga na nangyayari, and we need to be very very flexible dun sa small changes. For example, nagpapagawa ka ng bahay, gusto mo
may bintana dito, ganyan, meron matatamaan doon. Minsan yung bintana na yung kailangan talagang tanggalin. Okay, pero small changes lang naman. Sa energy din, my dear, ng pera, this is energy of night. Talagang pag-isipan mo talaga, my dear, yung paglabas ng pera, my dear, sa mga araw na ito. Kasi there's a tendency, my dear, na hindi kaagad magkaroon ng return of investment. Okay? So, baka ini-expect mo, ay maglalabas ako ng pera na ganito, tapos eventually times 2 na kaagad to. No, hindi ganun, my dear, ang mangyayari doon. So, pag-isipan mo talaga ng mabuti, okay? So, medyo nagtagal ako dito kasi overall energy mo ito. Okay, so let's go tayo, my dear. Clarify na natin ang ating very loving. Okay, we have here the King of Pentacles. Okay, so posibleng relationship din to kasi lumabas yung dalawang card na to. Okay, posibleng sa area of relationship. Okay, kung i-connect ko dun sa previous na energy natin, baka mag-effort ka na naman sa loob ng relationship, sa inyong dalawa, ganyan. But eventually, yung effort mo is mag-fail, okay? Ganon. Kumbaga parang expectation versus reality. Kumbaga sasabihin mo, ay magka-tumbling na naman ako, mag-split na naman ako, mag-backward na naman ako, tapos nga, ganon. Wala namang something, okay? Sa card na rin na to, my dear, there's a tendency, my dear, na baka you are doing yung energy ng king at saka ng queen, which is yung pagiging single na energy, posibleng single parent, single mother, single father, parehas tong energy na to ginagampanan mo. So parang medyo mahirap talagang i-execute yung mga bagay-bagay, okay? Pero kung sa relationship to, nararamdaman ko talaga, my dear, na parang nagbibigay ka na naman ng effort sa loob ng relationship, and then magugulat ka na lang or parang medyo disappointed ka hanggang sa katapusan, okay, sa dulo ng September, because yung effort mo sa loob ng relationship is parang hindi nag-work, okay, ganon, okay. Next natin over here is the energy of the Two of Swords. Okay, ito na yung sinasabi ko kanina na parang medyo nag-hesitant ka, my dear. Yung parang nag-uurong-sulong ka pero eventually gagawin mo rin. Okay, so consider that as a sign na posibleng baka hindi ka agad mamunga kung ano yung itatanim mo, my dear, ngayong second half of September. Posibleng it will take time, ganon, sa relationship man yan or sa area man ng career, okay? So, tingnan natin. We have here the energy of the judgment, okay? Acceptance, my dear. Ganun lang yun, okay? Kasi baka mamaya masyado mo talagang dibdibin, okay? At least sinabi na sa'yo ng card, di ba? Masyado mo dibdibin, ay, nagkapagawa ako ng bahay tapos hindi ko natapos, ganun, oh. So, or nagpapagawa ako ng, or nag-start ako ng negosyo, wala kaagad client, ganun. So, di ba? So, kailangan mo lang talaga i-accept na ganun lang talaga ang flow, okay? So, we have here the energy of the Page of Sword, okay? Be careful ka talaga, my dear, sa paglalabas ng pera, okay? Yun ang nakukuha ko lang dito. Pag-isipan mo talaga na mabuti, pag-aralan mo talaga na mabuti, yung mga ilalabas mo na pera ngayong second half of September, wag magpadalos-dalos. Kasi, ang clear na nakukuha ko dito na energy is parang wala ka agad return. Okay? Sa area man yan ng pera or sa area man ng love, parang wala ka agad resulta. Wala ka kaagad makikitang resulta. Okay? So, tingnan natin, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the Death card. Okay? So, yon, hidden message to na sa ilalim ng card. Posibleng energy ng pagsuko, pag-give up. Okay? Posibleng maramdaman mo yan, my dear, sa second half of September, okay? Kasi nga parang sabi ko nga sa area ng love, parang 'di ba, nagta-try ka ulit na ayusin yung love or mag-tumbling ulit, mag-split ulit. So there's a tendency, my dear, na bago matapos talaga yung second half of September, parang you feel like giving up. Ganon din, my dear, sa area ng kaperahan, sa career, sa business, okay? Pero 'yon, hindi ko naman pwedeng i-generalize 'yon na parang 'di ba? Depende kasi sa sitwasyon, my dear, eh. Kung sa relationship medyo 'di ba pakiramdam mo parang 'di ba, effort ka ng effort tapos hindi naman napapansin. So, I think, pwede na mag-death card. Depende may sa situation. Pero, doon tayo mag-focus sa pinaka-energy niya. Ayoko mag-conclude talaga ng pinaka-eksaktong scenario kasi general to. May mga bagay na posibleng sukuan mo, my dear, bago matapos ang second half of September because maglalagay ka ng effort and hindi ka makakakita kaagad ng result. Okay? So, tingnan natin, my dear, itong ating 3 cards over here. Ay, ano yun? Gulat ako, yung upuan ko bumibigay na, okay? Gusto kitang kausapin, pero baka hindi mo ako maintindihan. Okay? So, there's a tendency, may din na baka merong miscommunication sa loob ng relationship. Okay? Baka meron hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan. Okay? Next over here is, may kaunting sama ng loob. Okay? So, ito yung tinutukoy ko kanina sa area ng love at saka sa area ng career. So, you're a little bit disappointed. Okay?
So, masama ang loob mo kasi hindi ka kaagad nakakita ng resulta, okay? Last card natin over here is kailangan mo mag-restart, kailangan mo magbakasyon. For some of you, my dear, bago matapos tong taon na to, you need to take a break. Okay? Kinakailangan mo rest. Kasi parang pakiramdam ko dito, parang paulit-ulit mo na lang 'to ginagawa monthly na nagta-try pero eventually parang nadi-disappoint ka kasi hindi naman nagma-match yung result, okay? So sinasabi dito, my dear, you need to take a rest, okay? Hindi ko masabi, my dear, kung ano yung mga i-end at ano yung mga ipagpapatuloy mo, my dear, pero siguro bago tayo mag-closing, siguro kung you are not happy anymore and lalo sa loob ng relationship, pakiramdam mo na di-disrespect ka na or parang hindi na talaga nagwo-work, lahat ginawa mo na, nag-tumbling ka na, nag-split ka na, pero parang hindi pa rin talaga masaya yung partner mo. So, I guess baka yun yung mga bagay. I can feel na parang may mga bagay ka na kinakailangan i-let go this time. Pero sa area ng career, sasabihin ko lang sa iyo, my dear, na talaga sa area ng career, ganyan talaga yan. Lalo kung mag-start ka ng business, kung mag-a-apply ka ng trabaho, may mga expectation talaga, my dear, na hindi talaga magmamatch sa umpisa. Pero diretso ka lang doon sa ginagawa mo, dedicated ka talaga, 'di ba? Kasi kung meron isang dapat hindi sinusukuan talaga, my dear, pangarap 'yun. 'Yun lang sasabihin ko dito, my dear, kasi ang hirap nung reading mo ipaliwanag, as in sobrang very very complicated talaga siya, okay? So, my dear Aquarius, ito ang reading mo para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-hit, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.